Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang The Night Comes For Us. Enjoy watching! Ang pelikula ay nagsisimula kung saan ipinapakita ang isang maliit na batang babae na nawalan ng malay sa isang beach sa bansang Indonesia. Ang pangalan ng bata ay Reina. Nang magising siya mula sa kanyang pagkakauntog, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na pangyayari sa kanyang village. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang nagmasaker sa mga taga-nayon kasama ng kanyang mga magulang. Sa ilang sandali, dumating ang isang lalaking nagngangalang Hito, na lumapit sa kanya. Siya ang inatasan upang barilin ang batang babaeng si Reina. Gayunpaman, biglang nagbago ang kanyang isip at nakaramdam ng awa para sa bata. Sa halip na saktan si Reina, lumingon siya laban sa kanyang sariling grupo, nahihirapan sa realidad na siya ay naging isang killing machine sa mahabang panahon. Ang eksena ay lumipat sa isang babaeng nagngangalang Shinta sa kanyang tahanan sa Jakarta. Nagising si Shinta at nakita ang mga bakas ng dugo sa kanyang banyo. Nagulat siya sa presensya ni Reina at ni Hito. Habang ginagamot ang mga sugat na natamo ni Hito, tinanong ni Shinta si Hito kung nasaan siya sa nakalipas na 3 taon, at inamin din ng dalaga kay Hito na iniisip niya na siya ay patay na. Kalaunan, dumating ang dating kaibigan ni Ito na si Fadi sa bahay ni Shinta, nagtatanong kung bakit tumalikod si Ito sa triad, para lamang tulungan ang batang si Reina. Ipinaliwanag ni Ito ang kanyang mga naging hakbang, kaya sinabi ni Ito na kung siya ang nasa posisyon niya, ay malamang ay gagawin din niya ang parehong bagay. Tinanong ni Fadi ang mga plano ni Ito, dahil nalaman na ng triad ang tungkol sa kanyang ginawang pagtataksil at siguradong malapit na siyang huntingin. Ayaw na ni Ito na isali si Fadi, Shinta, at ang iba pa, kaya humingi na lamang siya ng tulong at ang kailangan lang ni Ito ay pera at ng bagong pagkakakilanlan para sa kanya at kay Reina, dahil balak niyang tumakas kasama ang bata. Hiningi niya kay Fadi na itago ang kanyang nalalaman mula sa kanyang mga kaibigan upang hindi na sila madamay. Ang ilan sa mga kaibigan nila ni Fadi sa Jakarta ay ang kanyang pinsan na si Wisnu at si Bobby, ngunit nagtanong pa siya tungkol kay Aryan, isa sa kanilang mga kaibigan na naninirahan na sa Macau. Lumipat ang kwento kay Aryan na nagtatrabaho sa isang nightclub sa Macau at miyembro ng isang malupit na triad. Isang empleyado ang nagsumbong kay Aryan tungkol sa isang customer na nambastos sa kanilang isang waitress. Kaya nakipagkita si Aryan sa customer kasama ng kanyang mga tauhan, ngunit hindi niya nagustuhan ang mga sagot nito sa kanya kaya binugbog niya ito kasama ng kanyang mga bodyguard. Pagkatapos, isa sa miyembro ng sexist triad, na si Shinwoo, ang tumawag kay Aryan at ipinaalam sa kanya na ang isang miyembro ng sexist ang nagtaksil sa kanila. Ang miyembrong tinutukoy niya ay si Hito, kaya inutusan siya ni Shinwoo na makipagkita sa kanya sa Jakarta. Habang naglalakbay, naalala ni Aryan ang kanilang nakaraan ni Hito nang sila'y naging magkasama, noong panahong pareho silang nagsisimula pa lamang bilang mga miyembro ng triad. Pagdating sa Jakarta, sinalubong si Aryan ng 2 babaeng nagngangalang Alma at Elena, na nasa ilalim din ng pamumuno ni Shinwoo. Kinuwento ni Shinwoo kay Aryan na ang triad ay kailangang ubusin ang lahat ng nakatira sa isang village dahil natuklasan nila na ang ilan sa mga nakatira sa village ay nagnakaw ng droga sa triad at ibinenta sa kalaban nilang gang. Ngayon, nag-aalala ang triad kay Reina dahil siya ay isang living witness ng ginawa nilang massacre sa nasabing village. Kaya't kailangang mapatay nila si Reina sa lalong madaling panahon. Nabanggit din ni Shinwoo na may plano ang triad na palawakin ang kanilang negosyo sa Jakarta at si Aryan ay magiging bahagi nito kung siya ay papayag na gawin ang pagpatay kina Ito at Reina. Bumalik ang eksena kay Ito, ikinwento ni Bobby ang pagkakataong iniwan sila ni Aryan at Ito. Sinabi niya na ang isa sa kanilang mga kasamahan na si Johan, ay ninakaw ang perang ibinigay nila sa kanila at ginamit ito upang magtayo ng sariling negosyo. Ngayon ay nagbebenta siya ng droga at naging kasapi din ng Triad Network. Nangangailangan si Hito ng pera, kaya't binisita niya si Johan upang kunin ang kanyang parte.
Nalaman ni Johan ang tungkol sa pagtatraidor ni ito kaya ipinaalam niya ito sa Triad. Alam niya ang kinaroroonan ni ito, na nasa paligid. Sinubukan ni Johan na humawak ng armas. Ngunit inatake siya ni ito. Unang tinutukan ni ito si Johan ng baril at hiningi ang kanyang pera, habang ang mga tauhan naman ni Johan ay sinubukang salakayin si ito, na nagresulta sa matinding labanan. Matagumpay na napatay ni ito ang mga tauhan ni Johan hanggang sa dumating ang mga pulis, na pinadala ng Triad upang hulihin si ito. Sa gitna ng putok ng mga baril mula sa mga pulis, hindi sinasadyang mapatay si Johan at matagumpay nilang nadakip si ito. Sa kabilang eksena naman, isang grupo ng mga tauhan ng Triad ang sumugod sa apartment ni Fadi, kung saan si Bobby ay nalaman ang kanilang pagdating. Kaya agad niyang sinabihan si Shinta na tumakas kaagad. Habang si Bobby naman ay nakipaglaban sa ipinadalang mga tauhan ng Triad, mabilis na napatay ni Bobby ang ilan sa mga tauhan ng Triad sa elevator, at agad siyang tumuloy sa apartment ni Fadi. Sa pagpasok ni Bobby, nakita niya si Fadi na tinatakot ng isang grupo ng mga tauhan ng Triad, kaya umantong sila sa isang nakamamatay na labanan. At nagawa ni Bobby at Fadi na patayin silang lahat sa loob ng apartment. Pagkatapos, may kumatok sa pinto. Nang buksan ito ni Bobby, isang bagong grupo ng mga kalaban ang dumating, na nagresulta sa panibagong labanan. Bumalik kay ito, nang magkamalay siya, agad niyang inatake ang mga pulis hanggang siya ay makatakas. Pagkatapos, diretso siyang tumungo sa apartment ni Fadi. Nalaman ng mga miyembro ng Triad na hindi nagtagumpay ang kanilang mga inupahang mamamatay tao, kaya agad ibinalita ito ng kanyang kasama kay Chinwoo. Inutusan ni Chinwoo ang Triad na dumiretso sa apartment ni Fadi upang dispatsahin ang mga kamote. Pagpunta nila sa apartment ni Fadi, agad nilang pinatay ang mga ito, na itinuturing na walang silbi. Biglang sinabi ni Bobby kay Fadi na sapat na ang ginawa niya, at ipaubaya na lamang sa kanya ang pakikipaglaban kay Elena. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng isang matinding labanan, nakuha ni Elena ang tagumpay at napatay niya si Bobby sa gitna ng kanilang mahigpit at brutal na labanan. Sa gitna ng kabi-kabilang pakikipaglaban, sa hindi inaasahang pangyayari napatay ang pinsan ni Fadi na si Wisnu habang nakikipaglaban kay Alma. Ang pagkamatay ng kanyang pinsan ay nagdulot ng matinding pagkabigo kay Fadi at tila nawala siya sa focus, at nagbigay ng advantage sa kalaban niya. Nang papatayin na sana ni Alma si Fadi, sa tamang oras, biglang dumating si Aryan at napigilan ang pag-atake ni Alma, at siya ang nakipaglaban sa babaeng assassin. Sa kanilang brutal na labanan, nakuha ni Aryan ang tagumpay at knock-knockout niya si Alma. Naghinala si Fadi na si Aryan ang nagpaalam sa Triad ng kinaroroonan nila dahil bukod kina ito at Bobby, walang ibang tao ang nakakaalam kung saan siya nakatira. Ipinaliwanag ni Aryan na wala siyang ibang pagpipilian. Inanyayahan niya si Fadi na bumuo ng isang grupo, ngunit pagod na si Fadi sa nangyaring labanan kaya umalis na lamang siya kasama si Reyna. Habang paalis na sila Fadi upang tumakas, bigla siyang inatake ng mga tauhan ng Triad. Nagawang mapatay ni Fadi ang ilan sa mga miyembro ng Triad, at tinutusan niya si Reyna na magtago dahil kailangan na niyang harapin silang lahat ng mag-isa. Sa huli, nagtagumpay ang Triad, at napatay nila si Fadi. Sa kabilang banda may biglang dumating na nagpaulan ng bala sa grupo ng Triad, na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Ang taong responsable sa lahat ng ito ay ang tinatawag na operator. Matapos ang insidente, umalis ang operator, dumating si ito sa pinangyarihan at isa-isa niyang nalaman ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan, na nagparamdam sa kanya ng matinding pagkabigo.
Pagkatapos, biglang lumapit sa kanya si Reyna, na agad naman niyang kinuha at saka sila umalis. Tinawagan niya rin si Shinta at sinabing agad na umalis sa Jakarta at pinapakiusapang isama si Reyna. Pagkatapos ay pumunta siya sa apartment ni Shinta upang magpahinga. Samantala, nakipagkita si Aryan kay Chinwoo, na ikinagalit ni Belina dahil nalaman niyang si Aryan ang bumugbog kay Alma. Nang susugurin na ni Belina si Aryan, pinigilan siya ni Chinwoo at ibinunyag niya ang kanyang ginawang plano. Bukod sa planong pagpatay kina ito at Reyna, sinabi rin niya na pinuntirya rin ang mga kaibigan ni Aryan na sina Bobby at Johan dahil nalaman nilang naging kasamahan sila ni Aryan sa kanyang nakaraan. Sinabi ni Chinwoo na ang pagiging miyembro ng Sexist Triad ay hindi nangangailangan ng kaibigan. Binigyan ni Chinwoo si Aryan ng isa pang pagkakataon upang patayin sina ito at Reyna. Sinabi din niya na kapag nagtagumpay siya ay siya ang papalit kay ito bilang miyembro ng Sexist. Sumang-ayon si Aryan at humiling ng pagkontrol sa buong harbor area at pamamahagi ng droga na dating teritoryo ni Johan, kung siya ay magtatagumpay. Pagkatapos, inutusan ni Chinwoo si Aryan na makipag-ugnayan kay ito at anyayahan siya sa headquarters ng Triad sa harbor. Bumalik ang eksena kay ito, sa bahay ni Shinta, nagpakita ang isang hindi inaasahang bisita, ang operator, na dumating upang hulihin si ito, na humantong sa isang matinding labanan. Hindi nagtagal, matagumpay na natalo ng operator si ito, ngunit nang babarilin na sana ng babaeng assassin si ito, nakiusap si Reyna sa operator na huwag siyang patayin. Lumalabas na ang operator ay ang naatasang ubusin ang Sexist Triad. Dahil alam niyang si ito ay miyembro ng Sexist kaya naroon siya para eliminate si ito. Pagkatapos, ipinaliwanag ni ito na ang pagiging miyembro ng Sexist ay katumbas ng pagiging isang killing machine. Ang kanilang kapalaran ay nilikha upang magdala ng kamatayan, ngunit nang makilala ni ito si Reyna at nakita ang isang kislap ng pag-asa sa kanya, umaasa siyang sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya ay maaari niyang baguhin ang kanyang dating kapalaran, kaya't pinili niyang talikuran ang Triad at iniligtas niya si Reyna. Nang marinig ito, inabandona ng operator ang kanyang balak na patayin si ito dahil nalaman niyang hindi na miyembro si ito ng Sexist, at bigla na lamang siyang nawala. Sa kabilang banda, si Aryan ay nagmuni-muni tungkol sa kanyang nakaraan nang komprontahin ni ito si Bobby dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa Triad na maaaring maglagay sa panganib sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Bobby na ang lahat ng kanyang ginawa ay para tulungan ang kanilang grupo sa pinansyal na aspeto sa panahon ng kanilang mahirap na sitwasyon. Dahil dito, napagpasyahan ni na ito at Aryan na sumali sa Triad upang iligtas si Bobby at ang kanilang grupo. Nakipag-ugnayan si Aryan kay ito at sinabihan siya na pumunta sa kanilang dating headquarters. Doon, nagpakita ang operator kay ito at sinabi na siya ay itinalaga upang puksain ang mga miyembro ng Sexist. Ngunit dahil hindi na miyembro si ito, hindi na siya kasama sa target niya. Ipinaalam din ng operator kay ito na nasa harbor ang lahat ng puwersa ng Triad na pinamumunuan ng leader ng Sexist na si Chinwoo ay naghihintay kasama si Aryan, at pinaplano nila ang isang ambush para patayin si ito. Kaya nakiusap si ito sa operator na protektahan si Reyna mula sa Triad na gustong pumatay sa bata. Determinado si ito na harapin si Aryan at patayin ang kanyang dating grupo ng mag-isa. Dumating siya sa harbor na may nakatagong gamit sa kanyang damit, pumasok siya sa headquarters ng Triad, at malugod na tinanggap ng mga miyembro nito. Ngunit hindi nagtagal, sinalakay siya ng 12-12 ng miyembro ng Triad na ang tanging layunin nila ay ang mapatay siya. Samantala, ang ibang miyembro ng Triad kasama sina Alma at Elena ay pinuntahan si Reyna upang patayin siya. Ngunit bago pa man siya malapitan agad silang hinarap ng operator, at pinasabog. Matagumpay nang napatay ang grupo ng Triad, naiwan lamang sina Alma at Elena, makipaglaban ang dalawa sa operator, sa kasama ang palad na patay si Alma ng operator, na nag-iwan kay Elena na mag-isa. Nagpatuloy ang laban ni Elena at kalaunan ay sinapit din niya ang kanyang pagkamatay sa mga kamay ng operator. Bumalik kay ito, matagumpay niyang napatay lahat ang mga tauhan ng Sexist Triad. At sa wakas, nagkita na si ito at Aryan at sinisisi ni Aryan si ito para sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan. Dahil din sa mga aksyon ni ito, sinabi ni Aryan ang kanyang balak na sumali sa Sexist upang palitan si ito. Nagbabala si ito kay Aryan na ang Sexist ay nangangahulugan lamang ng kamatayan at ginagamit lamang nila siya.
ngunit hindi nakinig sa kanya ang kanyang kaibigan at sinimulan ni Aryan ang pag-atake kay ito at nagkaroon sila ng isang mabangis na laban. Sa una, makikitang may malaking bentahe si Aryan sa kanilang laban, at patuloy niyang sinasalakay si ito. Gayunpaman, sa huli ay binaligtad ni ito ang takbo ng laban. Si Aryan ay muntik ng mapatay, ngunit nagbago ang isip ni ito at nagpasya na lamang umalis. Habang umaalis si ito, pinapuputukan siya ni Aryan ngunit hindi naman siya pinapansin ng kanyang kaibigan. Si Qingwu ay nagalit kay Aryan para sa hindi pagtupad na patayin si ito at inamin niya na nagkamali siya sa pagpapadala ng aso para patayin ang isang tigre. Itinutok ni Aryan ang kanyang baril kay Qingwu, ngunit nang kakalabitin na niya ang gatilyo ay nalaman niyang naubusan na siya ng bala. Hindi nagtagal dumating ang mga tauhan ni Qingwu at binaril si Aryan hanggang sa mapatay nila ito. Dinala ng operator si Reyna sa harbor upang salubungin si ito. Nang makalapit siya ipinakita niyang ang kanilang mga pasaporte at niyakap ni Reyna si ito na umiiyak dahil ayaw niyang mahiwalay sa kanya muli. Ngunit pinili nitong paalisin siya upang makatakas at sinabi niyang kailangan pa niyang tapusin ang buong triad upang wala nang gumambala sa kanila. Sa sumunod na araw, nagpaalam na si Reyna kay ito na nasa kabilang bahagi ng harbor, pagkatapos sumakay si ito sa kanyang kotse habang ang mga tauhan naman ni Qingwu ay naghahanda na barilin si ito, at doon bigla na lang natapos ang pelikula sa isang hindi tapos na senaryo. Natalo ba nito si Qingwu o may iba pang nangyari? Abangan natin ang sequel ng pelikulang ito. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!